Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ilalahat yung itunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. So, yung concept is authority of scriptures. So, scripture natin yun is 2 Timothy chapter 3 verse 16 na sinasabi, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Sa Tagalog, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtatuwid, at sa pag-asanay ng katwiran. Yung katuruan natin ngayon is number 1 is the Bible is God's revealed truth. Ang Biblia o ang Bible ay hindi lamang isang aklat. Ito ay salita ng Diyos na ipinahayag upang magturo, magtuwid at magbigay ng gabay sa atin sa lahat ng aspeto ng buhay. So the Bible is God's revealed truth. Next, disbelieving the Bible is disbelieving God. Kung hindi natin pinaniniwalaan yung Bible, hindi na rin natin pinaniniwalaan ang Diyos na nagsalita at nagbigay nito sa atin. Ang pagtanggi sa kasulatan ay pagtanggi sa otoridad ng Diyos. So, disbelieving the Bible is disbelieving in God. Number 3 is disobeying the Bible is disobeying God. So, ang hindi pagsunod sa mga turo ng Biblia or Bible ay hindi lamang hindi pagsunod sa isang aklat, kundi direktang hindi pagsunod sa ating Diyos. Naibigay nito, ito ay isang pagkakasala laban sa kanyang kalooban. So, disobeying the Bible is disobeying God. Yung application natin ngayon is number 1, read the Bible daily. So, ang araw-araw ng pagbabasa ng Bible ay mahalaga upang mapalalim yung ating relasyon sa ating Panginoon Diyos at maging matatag sa pananampalataya. No? Sa pagbabasa nito, natututo tayong makilala ang kalooban ng Diyos at mamuhay ayon sa kalooban niya. No? So, read the Bible daily. Next, interpret the Bible prayerfully. So, ang pagninilay-dilay sa Bible ay hindi lamang isang intellectual na aktibidad, kundi isang spiritual na karanasan. So, ang panalangin or yung prayer bago magbasa ay nagpapahintulot sa atin na buksan ang ating mga puso at isipan sa mga turo ng ating Panginoon Diyos. No? So, bago magbasa ng Bible, magdasal tayo, no? At humingi ng gabay sa banal na Espiritu or Holy Spirit upang maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng mga talata at kung paano ito mailalapat sa ating buhay. So, interpret the Bible prayerfully. And lastly, obey the Bible wholeheartedly. So, ang pagsunod sa Bible ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa din. No? Dapat itong gawin ng buong puso, hindi dahil obligasyon, kundi dahil sa pagmamahal at takot natin sa ating Panginoon Diyos. Kung tinuturuan tayo ng Bible na magmahal sa ating kapwa, kahit na mahirap, no, sundin natin yun. Kasi may buong pusong pagsunod at hindi dahil sa pilit lang. No? Halimbawa, kung may nagkasala sa atin, magsimula ka magpatawad ng tapat at buo sa kalooban o sa pilitan. No? So, obey the Bible wholeheartedly. So, ayun lang ang daily devotion na matutunan kayo. May share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at tapos po sa ating lahat.